Noong 2025, ang tinagurian kong number 1 or best valued phone ko ay ang Redmi Turbo 4 Pro and also ang iQOO Z10 Turbo Plus pagdating sa mga China ROMs na review natin. Dahil sila yung mga phone na masasabi nating sobrang siksik in terms of specs over price ratio. Pero ngayong 2026 ay mapapalitan na sila sa pwesto. Or should I say, ito yung aking number 1 best valued phone currently ngayong 2026 at ito lang naman ang iQOO Z11 Turbo. Equipped ng bagong-bagong Snapdragon 8 Gen 5 chip, may 144Hz 2K resolution AMOLED screen display, merong massive 7,600 mAh battery capacity with 100 watts fast charging support, may flagship build, and may 200 megapixel camera setup para sa presyo na 22,000 pesos. And also, ginamit ko to ng almost 9 days na din, kaya i-share ko sa inyo yung naging overall experience ko, ano yung goods, ano yung bads, and also sasagutin natin kung worth it nga ba talagang bumili nito and also kung para sa ito. Kaya kung interesado ka sa phone na to, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin sa isang mabilisang unboxing. Habang ina-unbox natin to, gusto ko lang linawin na yung presyo nito currently is nasa 22,000 and even more lower. Pwede din kayo makakuha dyan ng 1,000 to 2,000 discount kaso nga lang randomly o suswertehan. Using yung ating YouTube affiliate link, isa yung perks para sa mga kaparakoy natin na nanonood dito sa channel. Kaya make sure na itry ninyong i-check yung link para magkaroon kayo ng discount if ever. Sayang naman kasi meron ako mga kaparakoy na nakapag-claim ng 2,000 pesos. Baka isa rin kayo doon. Anyway, kapag open ng box, makikita natin dito yung ating iQOO Z11 Turbo unit. And itong variant na nabili natin kay AHH Xiaomi Manila is color blue. By the way, pwede na nga pa kayo mag-order sa kanila ngayon dahil meron silang on-hand unit. Pero kung medyo malayo kayo dito sa Metro Manila, use nyo yung link na nilagay ko dyan sa ating YouTube affiliate. Nga pala, available din to sa 3 pang color variants which is black, white, and also pink. Nakadepende na lang sa inyo kung ano yung trip ninyo dyan. Then next naman, makikita natin dito yung ating included clear case, paperworks, and lastly, yung ating fast charging power adapter and also cable. And that's pretty much it. Now, usapang design naman tayo. In terms sa looks and design neto, masasabi kong naka-default flagship look and also design combo yung ginawa ni iQOO dito. Boxy shape, flat screen, flat glass back, and metal frame na medyo curvy ng konti, and also wide curved corner for comfort grip. Bale, typical iPhone design setup na may premium feel dahil premium din yung materials sa ginamit. Actually, natutuwa ako na new norm na natin to kasi napansin ko na yun sa iba pang mga phone na na-review natin before. Ang nangyayari kasi laging merong part na medyo nako-compromise if ever na mag-uusap tayo sa under 25,000 pesos price range. It's either okay yung chipset, okay yung camera, display, etc. Pero medyo bitin sa battery, medyo bitin sa design. Pero ngayon, kaya na nilang ibigay lahat para sa same price range na pinag-uusapan natin. Which is, ito yung isa sa pinaka-gusto kong norm. Kasi kung babalikan natin yung iQOO Z10 Turbo Plus before, naka-plastic back and plastic frame lang sila noon. Pero para sa price range na to and knowing iQOO, for sure bababa pa yung presyo ng mga to, di hamak na tayong mga consumers yung panalo sa part na to. Anyway, frosted matte back finish nga pala yung ginamit nila dito kaya worry-free tayo pagdating sa mga fingerprint at also smudges. And yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito ay yung kanyang overall size. Dahil maliit siya, halos same size lang siya ng iPhone 16 Pro ko. Bale, nasa 6.59 inches lang yung screen nito kaya talagang maliit. And actually, trip na trip ko or preferred ko yung mga gantong size kasi una, madali lang mag-navigate, madali lang gamitin in one-hand use, and also comfortable din hawakan. Unlike sa mga big display or mga big phones na nagamit ko before. Anyway, meron na rin tong IP68 and IP69 rating kaya hindi tayo mangangamba sa mga alikabok and also kung mababasa man to ng ulan or mahuhulog kung saan-saan. No worries yan. And yung nagustuhan ko dito kahit na maliit and also compact yung size neto, meron tong massive 7,600 mAh battery capacity. And in terms of screen time and also overall usability neto, masasabi kong hindi lang to just a number. Dahil tinalo neto yung ating Honor Win RT sa ating PC Mark battery test. Dahil nakukuha tayo dito ng 28-hour plus na SOT para sa half brightness and open Wi-Fi setup na di hamak ng mas mataas para sa ating Honor Win RT na may 10,000 mAh battery capacity na nakakuha lang ng 20 hours of SOT and same settings and naka-turn off ang built-in cooling fan. Pero more on that, pag-uusapan natin doon sa ating full review kaya abang-abang kayo doon para malaman ninyo kung goods din ba yung phone na yun and also kung maganda nga ba talaga
talaga yung performance niya. And also, hindi lang dito sa ating PC Mark battery test pinamalas nito yung performance in terms of battery. Sa span ng 9 days sa paggamit ko dito, hindi pa ako binugo ng phone na to dito sa studio dahil kayang-kaya niyang tumagal ng isang buong araw in normal to heavy task. Bale, mix yan. May side ng gaming, answering ng comment, and also panonood ng mga vlog ni Makagago para kay FLM. Ang tagal makulong, gusto ko nang matapos. And yeah, lahat yon ginagawa ko dito sa phone na to. Ang kagandahan dito, meron na rin tong bypass charging. Kaya kung usapang balagbagang gaming as in aabot kayo ng ilang oras, no worries, pwede nyong gamitin pa rin yan using bypass charging. Plus, meron na rin tong 100 watts fast charging support na kung saan kaya mong ma-full charge yung phone na to in just under 1 hour from 0 to 100% using charging boost. Supported rin nito ang reverse word charging, kaya in situational scenario magagamit natin yung malaking battery niya talaga. Anyway, iba pang specs, meron na tayo ditong Bluetooth 5.4, merong NFC support na rin kaya gumagana ang Google Pay, may Air Blaster, may ultrasonic built-in fingerprint sensor kaya rehistro agad yung tap natin ng finger, meron na ring Wi-Fi 7 support, and lastly, meron na rin tong 5G support. Kaya wala tayong magiging problema in terms of 5G network dito dahil supported na neto ang NSA and also SA deployment. Nga pala, para sa mga kaparkoy natin dyan na gustong i-test or malaman yung pinaka-capability ng network na gamit nila, ito yung pinaka-recommended na app ko para dyan dahil since day 1, ito na yung ginagamit ko, which is the Ookla Speed Test. Bale, ang kagandahan dito, meron na rin tayo ditong video testing mode na kung saan malalaman natin kung makakapag-stream ba tayo dito ng 4K resolution, 1080p resolution, makikita na rin natin yung load time and also higit sa lahat yung kanyang buffering, mapa mobile data or wifi. Kaya kung naghahanap kayo ng speed test app na matagal na talaga at subok na, check na nyo to. Ilalagay ko yung link sa description down below. Anyway, kapag iting naman sa display neto, meron na tong 6.55 inches, 144Hz, 2K resolution, AMOLED screen display. Kaya matik na meron tayong crispy, sharp, and also batter smooth na display dito. And meron na rin tong 2000 nits global brightness and also 5500 nits peak brightness for HDR. Meaning lang neto, no problem in terms of outdoor use dahil kitang-kita natin yung content sa display, kaya if ever na maglalaro ka sa labas or kaya meron kang kachat sa labas, para hindi ka agad mahuli, i-update yung jowa mo, pwede, pero ang tanong, meron ba? Hindi ko lang kung meron, magamit mo kaya to? Joke lang. Ang kagandahan dito, kaya din ito umabot ng 1 nits, kaya kung mahilig kayo mag-cellphone sa madilim na kwarto para hanapin yung ampaw or something na nawawala, no worries, kayang-kaya yan. Meron na rin tong 4320Hz PWM dimming technology para sa mga kaparikoy natin na may sensitive eyes kagaya ko. Kapag iting naman sa movie watching experience, wala ding magiging problema. May Widevine L1 support na tayo dito, plus meron na din tayong 2 solid stereo speaker. And pagdating sa quality ng speaker, pasadong-pasado pagdating sa loudness, may enjoy natin yung mga dialogue sa movie and also sound effects. Kaya in overall, panalo yung display part neto, yun nga lang hindi pa LTPO AMOLED. Pero for the price, pwede na. Ngayon naman, pag-usapan natin yung main reason kung bakit gusto nyong bilhin tong phone na to, and yan yung kanyang performance. Again, ginamitan to ng latest or bagong-bagong Snapdragon 8 Gen 5 na may max clock speed na 3.8 GHz and GPU na Adreno 829. Partnered na rin to ng LPDDR5X RAM and also UFS 4.1 storage version. And para sa mga nalilito, to make it simple, mas malakas po ang Snapdragon 8 Elite chip dito dahil meron siyang mas mataas sa clock speed which is 4.32 GHz max clock speed. Bale, para hindi kayo malito kung meron tayong performance ranking, Snapdragon 8 Gen 5 dito sa ibaba, sumunod dyan is yung ating 8 Elite, and lastly yung pinaka nasa tuktok yung ating latest Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yes, nakakalito yung naming branding ni Snapdragon, parang tingin niya sa'yo, joke lang. I mean, nakakalito naman kasi talaga dahil noon pa man ganito na sila, hanggang ngayon ganun pa rin. Kayo na lang yung hindi nagbago, at least sila may labeling, di ba? Joke lang. 2 beses na yan! Pero at the end of the day, powerful pa din yung chipset na to. Nakakuha tayo dito ng 3 million and 2 benchmark score. The same nang nakukuha natin sa Snapdragon 8 Elite. Then, nakakuha din tayo dito ng best loop score na 5020 sa ating Wildlife Extreme Stress Test. And then, 2005 naman para sa ating lower loop score. Pero kung titingnan natin yung graph nito, mapapansin natin na bumabalik yung performance niya bago siya bumagsak sa kanyang pinaka-lowest loop score. Pinapakita lang dito na walang problema yung ating Snapdragon 8 Gen 5, tanging part na lang talaga ng tuning ni Aiko. So, need nilang effects yung part na to. Anyway, pagdating naman sa maximum temperature na nakuha natin dito nung nagsagawa ko ng testing, pumalo ng 50 to 52 degrees Celsius yung nakuha natin. Pero ang maganda dyan, kahit na ganyang kataas yung ating mesmong thermal, hindi naman tayo dito
nagtala ng thermal throttling. Unlike sa ibang mga phone na testing ko before, pag pumalo na ng 50 degree Celsius mark, matik magsha-shutdown or magre-restart yung device to cool down. Pero dito, kayang-kaya niya. And bago tumaas yung kilay ninyo, lagi nyo tandaan yung lagi kong sinasabi na itong mga to is expectation setter lang naman. Yung pinakamahalaga pa rin talaga dito is yung magiging overall performance niya sa field na kung saan siya gagamitin, which is gaming. Kaya sinalang namin to sa ating gaming test. And una natin sinalang dito is sa ating Genshin Impact. Max out settings, bale, naka-highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. And pagdating dito, binasic lang din ng iQOO Z11 Turbo yung performance dito sa mismong game na to. Nakakuha tayo dito ng maximum 60 FPS at meron tayong maintaining na 55 to 58 FPS and actually, goods yung naging overall experience natin dito. Walang kaproblema. And for me, binasic lang talaga. Nga pala, meron na rin tong Q2 chip which is isang dedicated chip ni iQOO na nag-handle ng mga frame rate interpolation, graphics enhancement at kung ano-ano pang mga extra gaming features. And yes, meron na po tayo dito ang frame rate interpolation and also graphics enhancement. However, hindi gumagana yung frame rate interpolation sa Genshin Impact and sa lahat ng game na tinesting ko and install ko dito dahil nagawa na namin to ng extreme gaming test and nagulat din ako sa naging overall performance siya doon. And yes, nakakalungkot, wala pa rin tayo dito mga app na supported para sa ating frame rate interpolation. Ano na, si OnePlus nagawa na nila ng paraan, si Honor, si Red Magic nagawa na nila ng paraan, tanging si iQOO na lang yung hindi. I don't know why. I hope may gawin dito si iQOO para magamit natin itong usable feature na to. Sayang kasi. Anyway, after ng 30 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro sa Genshin Impact, nakakuha lang kami dito ng 43 degrees Celsius. Di hamak na malayo doon sa nakuha nating 50 to 52 degrees Celsius sa ating Wildlife Extreme Stress Test kanina, which is gaya nga ng sabi ko, nakadepende pa rin talaga yan sa game na lalaroin ninyo. Pero alam ko naman na hindi ito yung best part or best game na i-testing itong phone na to. Kaya don't worry, i-upload agad namin yung ginawa naming extreme gaming test sa device na to. And spoiler alert, goods yung nakuha nating performance, pero mayroon kayong mga need tandaan. Anyway, naglaro din kami dito ng mga mobile game, bale max out settings din dito sa tatlo. Nakakuha tayo ng 120 FPS pagdating sa Wild Rift and also sa MLBB. However, pagdating sa HOK hanggang 60 FPS pa lang tayo at the moment. Pinapakita lang dito na hindi pa talaga ganun ka-optimize ang ating Snapdragon 8 Gen 5 dahil bago pa rin kasi. At nagulat nga ako dahil meron na siyang 120 FPS sa MLBB. Pero pagdating dito sa part ito, for sure magkakamayroon naman tayo ng 120 FPS pagdating dito sa HOK sa future. Pagdating naman sa ating CODM, nakakuha naman tayo dito ng solid 120 FPS din pagdating sa MP and also VR mode. Kaya, and pagdating naman sa overall temperature na nakuha natin sa apat na game na to, ay nag-average lang sila ng 37 to 40 degrees Celsius. Hindi halos uminit. And by the way, yung room temp namin nang ginawa namin yung testing ay naglalaro lang ng 28 to 29 degrees Celsius. Kaya, in terms of overall gaming experience, pasadong-pasado dito itong ating iQOO Z11 Turbo. Anyway, usapang software naman tayo. Bale, ginamitan na to ng Origin OS 6 and under to ng Android 16. And gaya lagi ng sabi ko sa inyo, isa to sa pinaka-favorite ko na UI in terms of UI experience dahil pretty straightforward lang siya. And actually, ang gaan ng UI niya, wala ko napansin na kahit anong lag or something or delay or ghost touch sa phone na to nung nagsaswipe or nagna-navigate ako sa kanya. Talagang in overall, premium na rin yung experience in terms of Origin OS. Kaso nga lang, nandito pa rin yung panghihinayang ko pagdating sa built-in AI companion ng mga China ROM. Hindi pa rin natin sila magagamit dahil naka-Chinese language. Ginawa ko na lahat ng pwede kong gawin para i-convert to sa English pero wala talagang goods na workaround. Pero ganoon pa man, pwede pa rin naman tayo gumamit ng Gemini AI kaya walang magiging problema. Also, present pa rin nga pala dito yung mga Chinese bloatware application natin. And lagi ko itong sinasabi sa mga China ROM reviews natin, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-setup ng mga China phones, if ever nabibili kayo or meron kayo ngayon, panoodin nyo tong video na to dahil naturo ko na po dyan lahat. Anyway, usapang camera naman tayo. Bale, pagdating sa rear camera neto, naka-dual camera setup tayo. Meron tayong main camera sensor na merong 200 megapixel na merong Samsung HP5 camera sensor with OIS. And meron din tayo ditong 8 megapixel ultra-wide camera at 32 megapixel front-facing camera. Then, pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, nandyan pa rin yung pamosong color science ni Vivo. Actually, isa yun sa pinaka-gusto kong color science at the moment dahil unlike sa iba na straight na vibrant or medyo luto yung color, pagdating sa mga photos na kinukuha nila, dito meron tayong mga modes. Meron tayong texture mode, normal mode, and also vivid mode.
And most likely, lahat ng mga modes na nakikita ninyo dito is naka-vivid mode, kaya medyo saturated talaga yung color. Pero para sa mga kaparakoy natin na ayaw ng gantong colors, yan yung reason kung bakit nagustuhan ko to, dahil meron tayong option na mag-iba-iba. Unlike sa iba na, nasa iba na siya. De, joke lang. Unlike sa iba na naka-default na sila sa gantong setup, which is hindi ko gusto, dahil iba-iba naman tayo ng preference. Nga pala, meron din tayo ditong 4x lossless zoom, or sa madaling salita, 4x digital zoom. Hindi po ito optical, wala po siyang telephoto dito. But makakapag-nailed pa rin naman tayo ng mga good looking photos. Sharp enough, okay yung ating HDR, maganda yung kanyang processing pagdating sa highlights and also shadow parts, hindi nagka-crash unless mag-shoot tayo using ultra-wide camera. But in overall, in terms of main camera, palag-palag. Ganun din pagdating sa kanyang 50 megapixel and also 200 megapixel camera options. Yun nga lang, fix lang tayo sa isang focal length. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, panalo na rin kung ako yung tatanungin. Para sa isang mid-range camera, pwede na. Hindi na natin kinakailangan pang ireklamo yung ibang part na medyo nagsosoften. Bale, ang pinaka-suggestion ko, wag nyong gamitin yung beauty mode para hindi mag-soft yung balat ninyo. Talagang textured type lang. And para sa akin, goods na to kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa video capability, good news, kaya na neto mag-shoot ng 4K at 13 also 60 FPS. And in terms of video quality and also stabilization, same lang silang maganda pero mas stable ang 60 FPS. And another good news, dahil naka 4K at 30 and also 60 FPS din yung support natin pagdating sa ating front-facing camera. Kaya pagdating dito, malaking thumbs up para kay Aiko. Ngayon naman, usapang final verdict and also real talk tayo. Bale, just I said, 22,000 or maybe under 22,000 nyo pa ito mabili. Use the link dyan sa description down below or kontakin niyo si AWH Xiaomi Manila dahil meron na po silang on-hand unit. Anyway, mabalik tayo sa presyo. Alam ko na mas mura dito ang Redmi Turbo 4 Pro and also ang ating Aiko Z10 Turbo Plus na nasa under 20,000 pesos lang. Pero in terms of overall specs, di hamak na mas pasado or mas angat naman yung specs neto. Dahil una, pagdating sa build quality, mas okay, mas massive din yung battery, and also, mas maganda yung gaming performance dahil naka-Snapdragon. Siguro kung meron tong magiging kalaban, unang-una yan yung ating Redmi Turbo 5 Max, and syempre, nandyan yung ating OnePlus A6. So kung ako lang naman yung tatanungin, if gusto ninyo ng solid build quality, maganda yung camera unlike sa OnePlus A6, and also merong magandang battery and also solid performance in terms of gaming, di hamak na good choice po ito. Pero syempre kung budget natin is under 20,000 pesos lang din talaga, mas mararecommend ko pong bilhin ninyo ang Aiko Z10 Turbo Plus dahil mas okay yon. Pero if ever na magsisale to ng nasa 20,000 pesos or 21,000 pesos or kaya makakuha kayo ng voucher dyan sa ating link na provided sa description, di hamak na mas ito yung isasuggest ko sa inyo. Pero if ever naman na mas mabibili niyo yung OnePlus A6 dito ng mas mura sa kanya para sa presyo niya currently, go for it, mas okay yun unlike dito. Dahil nga, mas malakas ang Snapdragon 8 Elite unlike sa 8 Gen 5. But gano'n pa man, consider pa rin natin yung ibang specs, and for me, kung ako lang naman yung tatanungin, pasadong-pasado to in terms of specs over price ratio. Kaya, anong opinion niyo about sa phone to? Agree ba kayo na ito yung magiging next natin na best valued phone ngayong 2026? Or meron pa kayong better suggestion? Gusto ko marinig yung opinion niyo, pag-usapan natin sa comment section. Yun lang guys, peace out.